Kaugnay naman sa inaasahang dagsa ng mga pasahero matapos ang holiday season at ang latest sa EDSA Rehabilitation, kausapin natin si DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure, Mark Steven Pastor. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon sa Balitang Hali. Apo, kumusta po yung paghahanda ng transportation sector sa inaasahang dagsa ng mga kababayan nating pabalik ng Metro Manila matapos po ang holiday? Opo, marami pong segments itong preparasyon natin para sa pagbabalik ng ating mga kababayan mula sa kanilang bakasyon sa mga probinsya. Una po sa mga tollway operators natin, minandato po natin sila na magkaroon po ng kumpletong kagamitan para po sa pagbabalik ng ating mga kababayan at gayon din po yung visibility ng ating mga enforcers dito. Pangalawa po sa mga terminals natin, particular po sa PITX, sinigurado po natin na maximize po yung mga bay areas natin, hindi lamang po sa ground floor, kundi pati sa second floor, para mas marami po tayong kababayan na makikinabang. At gayon din po sa ating mga busway stations, dineploy po natin ang SAIC at gayon din po ang mga ibang kasamahan natin sa LTO upang suportahan po ang traffic management at gayon din po yung influx ng ating mga pasahero. Saan at kailan po ba kadalasan nagkakaroon ng pagbigat sa daloy ng trapiko kapag ganitong panahon na nagsasibalikan na yung mga nagbakasyon sa probinsya? Sa expressways po natin, meron din hong pagbigat yan, particular ho dito sa mga Bulacan areas na sa NLEX at gayon din sa Laguna area sa SLEX. Convergence point na po kasi ito, kaya dito po natin pinapafocus yung ating mga tollway operators na dapat maayos yung ating mga kalsada, wala pong mga construction na ginagawa ngayon dahil maraming nga pong gagamit nito sa mga susunod na araw. Kailan po natin inaasahan yung dagsa ng mga pabalik po dito sa Metro Manila? Bukas po, alam na po natin na may mga kababayan po tayo na uuwi na po sa kanilang uuwi na po mula sa probinsya papunta po sa Metro Manila. Kaya bukas inaantabayanan na po natin yung pagdating po ng ating mga kababayan. Gayon din po sa ating mga terminals po, particular nga po sa PITX, nakahanda na po sila simula today. Tungkol naman po sa EDSA Rehabilitation, anong stage na po ito ngayon? At on schedule po ba tayo? Sa EDSA Rehabilitation po, ang DPWH po ang may proyekto nito. Minomonitor po natin. Mukhang on time naman po. Specifically sa innermost lane, yung lane po ng busway, ang Taft Avenue South Station na lang po ang hindi namin nagagamit as of today. Yung iba po na reblock na po, gayon din po ang asphalt overlay nila. It's just that today po, nakiusap po ulit ang DPWH na gamitin po ulit nila yung innermost lane o lilipat po kami sa second innermost lane dahil magli-lane markings po sila dito. May mga gagawin po ba kayong adjustment base doon sa inyong naging obserbasyon sa mga nakarang araw sa EDSA Rehab? Ang adjustment po natin ay ang anticipation din ho ng ating mga pasahero. We observe na bumilis ho yung takbo per kilometer ng ating mga sasakyan, ng ating mga bus dito sa busway dahil ho mas patag na at mas swabe na po yung biyahe ng mga bus natin dito. So ang kailangan namin gawin ay mag-deploy pa ng mas maraming tao para mas mabilis ho yung time and motion natin sa ating mga pasahero at mas mapabilis po ang kanilang biyahe. Ano naman pong update sa itatayong bagong EDSA busway stations? Opo, may 3 po tayong stasyon na sisimulan itong first quarter ng 2026. Ito po yung sa Cubao, Magallanes at sa PITX. Isa-isahin ko lang po, yung Cubao station po natin, ito po ay yung nasa Monte de Piedad, EDSA footbridge. Katapat po ito ng mga bus stations dyan. Ang pinaggigitnaan ho kasi ito ng NEPA Q-Mart at gayon din ang Main Avenue bus stations natin. Para mapaikli yung service gap, maglalagay tayo ng stasyon sa Cubao dahil heavy on foot traffic po dito, lalo na po pag may mga okasyon ho tayo o may mga bakasyon tayo. Yung pangalawa yung sa Magallanes, malapit po ito sa MRT3 Magallanes Station. Gusto ho nating i-address yung pagitan ng Ayala at Taft Busway Station. Lagpas 3 kilometro ho ito. Kung kaya't lalagyan ho natin ng bus stop dito para mas maging accessible po sa ating mga kababayan. At panghuli po yung PITX sa Kennedy Road. Dahil ang bus stop po natin ngayon sa PITX ay gumagamit po tayo ng 5 bays. So pag nakalipat na po ang busway operation sa independent and dedicated na bus stop niya, yung 5 bays na nabanggit ko po, ay idadagdag sa ating mga provincial at city routes. Kung kaya't mas marami pa hong ruta at mas marami pa hong biyahe ang ma-accommodate ng PITX. Opo. Sir Rafi, may dagdag ko rin po na Go may ahead po. construction din po tayo sa Kamuning.
inaayos po natin yung bus station doon at magkaroon din ng independent footbridge na may elevators po. May 4 din ho tayong iba't ibang stasyon pa sa buong busway na nire-rehab din ho ngayong panahon. Opo, itong mga ginagawang construction, asahan po ba natin na magdudulot ito ng trapiko, lalo na pagbalik po ng ating mga motorista mula sa mga probinsya? At gaano po ito katagal? Yung nabanggit ko pong 3 stasyon, yung Cubao, Magallanes at PITX, 1 taon pong gagawin yan. Sisimulan po itong later part ng January to February. 1 year po siyang i-construct. Pero sisiguraduhin ho natin na hindi ho makakaabala sa trapiko. Ang construction po natin dyan, mostly sa gabi po at hanggang madaling araw para pag dagsa po ng mga pasahero sa umaga, hindi na po tayo maapektuhan. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po at Happy New Year. Happy New Year po, DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor.